Good morning guys, Sam here. Welcome to a day in my life series. So today is June 24, 2026 and meron na naman tayong mga termine. So as of now, papunta tayo doon sa Proven Arts ko kasi 6 weeks postpartum may check up na ulit ako sa kanila. Then update ko kayo kung ano yung mga ginawa sa akin doon. So ayun, samahan nyo ko. Tara! So 11 AM yung termine ko, pero ngayon is 10:45 pa lang. So baka mag-bus na lang din ako kasi pag binilakad mo din yung dito, like siguro mga 10 minutes ka din maglalakad. Anytime naman may mga dumadaang bus dito, pero isang bus stop lang naman yung dadaanan. Pero medyo maaga din ako nagising, like 8 AM kasi yun nga, iyak si baby. Then ayun, pinatulog ko muna. Tapos, habang nagpapatulog, nag-check ng mga emails, nag-reply sa mga messages ng friends and family. Kaya talaga kailangan mong mag-multitasking. Inonotes mo talaga yung time kung kailan libre yung kamay mo. Kasi feeling mo parang nung naging nanay ako, kulang na yung 24 hours ko. Grabe. Tapos ayun, ang mga nagawa ko na is, nakatawag na ako sa Eltern Gulch Tele dito. Kasi may tinanong ako about dun sa mga ipapasa kong requirements para dun sa Eltern Guild namin. Then nagtawag din ako dun sa employer ko dati kasi sabi ng Eltern Guild Tele, kailangan ko ng isang NACVICE kung saan binigyan nila ako ng motor shops guild. Yun. Pag breast pump na din ako kasi kailangan yun kasi kagabi nga late na ako nakatulog, like mga 3 AM na din. Tapos yun na yung last ko pang breast pump. So ngayon, mag-11 na. Before ako umalis, nag-pump muna ako ng kahit tig 10 minutes lang muna. Kasi for sure mamaya, anong oras na ako makakabalik? Siguro mga magwa 1 PM na. So sobrang late na yun. So far dami ko na nagawa. Nag-dusya na ako, nagkain na ako. So sa pag-rushtok talaga, wala akong time. So ang mini-breakfast ko na lang is oatmeal lang. Madalas ako kaya muesli na may yogurt, ganyan. Pero pag maaga nagising yung partner ko, like magluluto siya ng breakfast, Filipino breakfast, ganyan. Yun, makakain din ako ng breakfast. Pero pag late na siya nagising, kasi nagbantay kay baby, ganyan, yun, oatmeal lang. Pero okay lang yun. Kasi yung oatmeal, nakakatulong din siya sa pag-increase ng breast milk mo. Kaya, ganz good. So, ngayon, intay tayo ng bus dito sa bus Haltestelle. So, ito yung bus stop na sasakyan ko. Then, isang stop lang, Hauptbahnhof na. Tapos doon ako bababa. Libre naman yung kasi nga may Deutschland ticket kami dito. Yung Deutschland ticket is subscription siya. Like, binabayaran namin is 63 euro monthly. Kasi hindi siya kinover ng Arbeitgeber ko kasi malapit lang daw ako dun sa kanila. So, kunyari, mga 10 minutes away ka siguro. Ganyan. May sushus ba sila? Like, kunyari, bayaran nila yung 50%, ikaw magbayad ng 50%. Kasi dati nung nasa ibang employer ako, public hospital kasi yung tinabahuhan ka dati, may sushus sila. Siguro dati parang ang binabayaran ko lang 28 euro. Tapos yung the rest, sila na yun nagko-cover nun. Pero itong ngayon kong Arbeitgeber, hindi niya kinover kasi nga, ayun, hindi sila public. Tapos, ayun nga, malapit lang dito. Pero pag nilakad mo yung malapit na yun, nasa 15 minutes din yun. So, naglalakad ako papunta sa sa trabaho. Ganyan. Pero may bike naman ako, pwede din naman magbike. Pero ng mga winter nga, saka nung nagbubuntis ako, syempre lakad ka lang, kaya medyo matagal. Pero okay lang kasi exercise din yun. So ito na yung bus natin. Check ko lang yung aking ticket. So ayan, dito na tayo sa loob ng bus. Then, ayan na. Ito pa lang bus sasakyan ko is 2 stops. Pero mabilis na stop lang siya. Siguro mga 200 kilometer and front lang din mula dun sa sinakyan ko. Tapos mula dun sa next stop, papunta dun sa last stop. Mga ganun din. Siguro 150 meters. It should be go meters, not kilometers. Itong Deutschland ticket pala dito guys, yung Germany ticket, nasa application mo na yun. Like yung sa akin, nasa Deutsche Bahn application ko yun. Tapos kasi nga subscription siya, like every month, every first of the month, automatic siya na re-renew. So, ayun. Tapos, automatic din siya makakaltas dun sa bank konto mo or kaya dun sa bank account mo. Pero si ate, ganz
hindi na niya chinek yung ticket ko. Pero usually dito sa city namin, lagi sila nag-check. Ito yung sura ng bus. Diba? Yan. Tapos may monitor doon. Tapos ate. Sabi no, galing. Babae siya. Nakaka-amaze sa mga ganyan. Babae yung driver ng bus. Diba? So, ayun na. So, Bahnhof. Bahnhof is like a train station. Pag Hauptbahnhof is a main train station. So, ayan. Tapos, yun guys, relax na yan. Papunta dito, ano siya? Hamburg siya, Richtung Hamburg. Papunta dito sa Richtung Kiel. So, di na tayo bababa. Let's go! Wholesome out. So, ayan, yan yung Bahnhof. Tapos, yun, ito yung Frauen Arts natin. No? Diba, sobrang lapit lang. Eh, kasi tamad tayo maglakad. Char. Hindi kasi wala na akong time. So, nagbus na lang ako. Kasi nga, sabi ko, mabilis lang naman dumating yung mga bus dito. Like, interval nila siguro mga 5 to 10 minutes lang. Ayun. Tapos yun. Init pa din ngayon. Pero okay pa ngayon, mga 11 AM pa lang. Ewan ko nilang mamayang nakitag. Sobrang init nun. So, dahil Pinoy tayo, dito tayo, sa Malilom. Mainit guys, bawal mangitim, sayang Kojik. Char, mahal pa ng Kojik dito. Pero hindi pa nakabili dito ng Kojik. Like, nagpapasabay lang ako pag may mga umuwi ka akong kaibigan. Tapos yun na din yung pinapasalubong nila. Pag sinabi ko, pwede ba makabili ng Koji kahit 1 box lang? Ayun, yun na yung pinakapasalubong nila. Diba? Galing. So, ayan. Green. Dito guys, hindi ka pwedeng tumawid pag nakared yan. Pwede kang tumawid. Pero jackpot ka. Pag nahuli ka ng pulis, multa ka. Hindi ka tulad dyan. Nurse ko. Huwag na natin pag-usapan. Alam na natin. So, dito na ako. Then, may elevator. Pero, saan lang naman siya? First floor. Diba? Ano oras na? 5 minutes before 11. So, nandito na tayo. So, yun lang. Palitaan ko kayo mamaya kung anong sinabi ng doktor sa akin. So, ayun guys. Kinuha nga lang yung Gesundheitskarte ko. Tapos, yung motor pass ko, buti na lang talaga dinala ko. Tapos, kailangan ko nang magbigay ng urine, nagpasa ng urine sample. So, nandito na siya bago ka pumunta sa pinakang toilete. Then, pinangalanan ko na din siya. Then, lagay natin dito. After pita here, urine ba siya abstellen. Tapos, kukunin na nila yan. Sila na mag-check. Kasi sa likod dito, parang mini laboratory ko niyan. So, yun lang. So, yun guys, natapos na din yung term natin dito sa ating Frauen Arts. And yun, so far, okay naman yung lahat ng resulta. So, ayun nga, nagpasa ako ng urine, sample, then, nag-wait ako ng halos 35 minutes din bago ako tawagin. Yun lang dito, kahit may termin ka, kunyari may termin ako ng 11 o'clock nga, kahit never pang sumubak yung termin ko dun sa talagang termin ko. Alam mo yun? So, nag-intay ako ng 35 minutes, tapos tinawag na ako ng Frauen Arts, tapos kinumusta niya ako, ganun, tinanong yung walk-in fluids ko daw, yung mga discharge, kung okay, normal, kung hindi heavy. Nung niya ako nagbe-breastfeeding daw ba ako, sabi ko, oo, gusto ko talaga mag-breastfeed ka, so onti lang yung milk supply ko, siguro mga 30% lang yung milk supply ko. So, tinanong ko siya kung mayroon pa siyang pwedeng ibigay na tips or kaya tablete na pwede kong inumin para mag-increase nga. Yun, nagbigay siya. Tapos, yun yung pupuntahan ko ngayon sa drugstore para bumili kasi namusta din niya si baby. Pero syempre noong una, sabi niya congratulations muna kung hindi ko daw makasama yung anak ko. Sabi ko hindi, kailangan ba siyang kasama? Sabi niya hindi naman daw. Sabi ko hindi ko na sinama kasi sobrang init. Ganyan, sabi ko oo, naintindihan ko. Titanong niya kung tapos na nga daw yung U-dry, which is yung check-up ni baby dun sa pediatrician niya. Tapos tinanong niya kung tema daw ba ang Geschlechtsverkehr o kaya yung sex nga dito. Tapos yun, kailangan daw namin mag-family planning. Like, pwede din daw ako mag-take ng pills. Niresetahan niya ako kasi yung pills dito, kailangan reseta siya ng doktor mo, Frauen Arts mo. Hindi siya basta mo mabibili sa drugstore. Tinanong ko din kung yung reseta ba na yun is valid siya anytime. Sabi niya 1 week lang pagka
issue, valid siya. Tapos after nun, hindi na sila makakapag-issue ulit. Tapos tinanong din nung Rowan Arts ko kung nag-rook build yung gymnastic daw ako, ganyan. Sabi ko, oo, sa bahay pero wala akong course kasi dito may yung rook build yung gymnastic course is binabayaran din siya ng insurance mo, cover din siya. Kaso hindi ako kumuha kasi may time kasi yon, like kunyari course siya like every 9 a.m. Monday, Wednesday, Friday, ganyan. Paano kung hindi naman kami pwede nun ni baby kasi ganyan si baby, may lakad ako, so hindi siya swak sa time. So sabi niya, pwede ko naman daw tanongin din yung hibami ko. Sabi ko, pwede pala yun. Hindi ko alam, wala siyang sinabi sa akin. Siguro yung mga binigay sa akin na leaflet dati ng hibami, nandun na lahat yung mga course na pwede kong gawin, kaso hindi ko pa lahat nabasa kasi sobrang dami naman yung binigay. So tingnan ko na lang siya mamaya, or kaya i-message ko na lang yung hibami ko kasi anytime naman pwede ko siyang i-message. Tapos cover na din yun ng Cranken kasi. So maganda din pala talaga na kumuha ng midwife dito postpartum kasi para may matanungan ka, kasi dito sa Rowan Arts kailangan mo lagi ng termin para makausap sila. So yung hibami, one call away lang sila. Tas ayun, sabi ko din dun sa Rowan Arts ko kasi nga mga 7cm nagpinlis na ako kasi hindi ko na talaga kaya. Tapos minsan medyo nararamdaman ko na parang medyo manhid yung kalahati nung pigi ko. So sinabi ko sa kanya yun, sabi niya hindi siya normal pero nababalik naman daw yun sa normal in time, sabi niya ganun. So no worries daw, sabi. Tinignan niya muna yung tahi ko kasi meron nga din akong dumbbells dito, pero yung mga tahi naman talaga na ano naman siya, natutunaw naman siya, self-auflösen ba. Kaso may isa pang tahi na yun siguro yung pinakang malaking tahi o pinakamalalim, hindi pa siya natutunaw. So ang ginawa niya, kasi parang dumidikit na yung balat dun sa buhol ba, tinanggal na lang muna niya yung buhol o kaya yung knoten. Noong una hindi ko pa naintindihan ginagawa niya, kala ko inalis na niya yung yung pinakantahi. Sabi niya hindi, yung knoten lang tinanggal ko, sabi niya ganun. So kailangan mo talaga magtanong dito guys. Okay na yung nagtatanong ko kasi hindi mo alam ginagawa sa'yo, diba? Then after niya gawin yun, yung binana-vaginal ultrasound niya ako, sabi niya okay naman daw yung slime hout ng uterus ko. Tapos yung ovaries ko daw okay din. Tapos yun nga lang, punong-puno yung blase ko, punong-puno yung pantog ko. So hindi ko siya naramdaman na puno na siya. Yun siguro yung isang effect din ng painless delivery. So far yun lang naman yung mga tanong and ginawa sa akin nung Rowan Arts ko or nung OBGYN ko. Maganda dito guys, bago ka pumunta kailangan i-ready mo talaga yung tanong mo kasi para hindi mo malimutan, kasi syempre limited lang yung time mo. Pag nandun ay kung dun ka pa mag-iisip ng pinakantanong mo, so mahirap na. Andito ulit tayo sa stoplight, dito ulit tayo sa Malilom. Kamo sila? Sus, never mind, dito na ako, sayang Koji. Sure. Then after nun, kinuha naman ako ng secretary doon. Tapos ayun, minesa niya yung blood group ko, medyo airhot daw, sabi baka daw dahil sa weather kasi nga medyo mainit dito, pero normal naman, 124/90 sa akin, normal lang yun. Saka wala naman ako naramdaman. Sabi niya pwede ko daw i-check sa bahay or kaya pwede daw ako bumalik doon para i-check. Sabi ko may blood group manchete naman ako sa bahay. Then chinek din niya yung hemoglobin level ko. So dito lang niya yan chinek ko, sa kamay lang. Tapos may result na agad. So nasa normal level naman siya, 12.9. Kasi nung panganak ko, medyo madami yung bleeding ko. Parang 10.7 lang yung hemoglobin ko. Pero ngayon 12.9. Tapos yung urine ko din, normal na din. So, alis sa bite in odd nung dun sa check-up ko. Tapos, binigyan na din ulit nila ako ng termin para sa sunod ko ng check-up, which is sa herbs pa. So, sa October, may termin na ulit ako para sa another control or another check-up. Diba? Yun. Tas, yun lang. Pero anytime naman pwede ako pumunta doon kasi malapit nga lang ako. Kung may tanong ako, pwede ako tumawag or pumunta. Pero mas prefer ko na laging pumupunta kasi pag tinawagan mo sila, mas mabilis pa yung pagpunta mo doon kaysa yung pagsagot nila sa tawag mo. Ganun. Sobrang daming beses ko na na-experience yung ganun, kaya lagi na lang ako punta ng punta sa kanila kaysa tumawag. So ngayon pa uwi na ako, pero dadaan pa ako dito sa Postbank kasi ipapasa ko nga yung mga nakbise or kaya yung mga requirements dun sa Eastern Gulch Tele, kaso sarado naman ngayon. Oh. Kanina habang naghihintay ako dun sa waiting room, gumagawa na ako ng letter na sabi ko nga i-nakreisen ko yung ibang nakbise kasi nga wala pa, like yung Arbeitgeber Bescheinigung
Wala pa, nasa employer pa wala pa din namin. kasi Hindi pa nag-reply yung aking tax pirate rin. So, intayin ko pa yun. Hindi ko pa alam kung gaano katagal yun. Then, yung last, yung Bishaynigong naman, mula dun sa employer ko na nakakatanggap ako ng motor shops guards mula sa kanila. Kasi, yun, kailangan din ng, Elton Gage Tele. So, wala pa din yun. So, kaya nga kanina, tinawagan ko na yung arbeit labor ko na kailangan ko nun. Tapos, sabi ko nga, i-pick upin ko na dun sa kanila kasi pag pinasa pa nila, sinend pa nila purpose yun. Ako, sobrang tagal pa, baka abutin pa din ng 1 week yung kaya sabi ko, pa-pick upin ko na lang sa kanila. Then ayun, din maghintay na lang tayo siguro dito. Or mag-o-open pa ba to? Anong oras na ba? 12, magwa-1 na ata. Ay, shies. Ay, lagpas ng 1. Kasi may tubok ngayon. 2:00 pa audit yung open nila. 1:30 na siguro. Ay, shies. Saktang alauna. So, 1 hour pa ako maghihintay. Mag-iikot muna ako sa Rossmann. Tingnan ko yung tablete na pang pa-increase ng weight. Saka dun sa apoteke. Yung pills nga. So, yun lang. Naalala ko guys, kailangan ko palang deposit ngayon. Buti na lang. Grabe. Pag nanganak ka na, tapos ka ng anesthesia, makakalimutin ka na. Nakakatawa. So, dito mag-deposit tayo. Sparkase, Sud Holstein. Laki ng na to, bangko. Tapos yan, ito yung entrance nila. Tapos dito, pag gabi na, pwede mo ipasok yung karte mo dito. Tapos magka-open siya. So, mas seizure. Diba? Tapos yan. Pero ngayon, araw, hindi mo naman kailangan magpasok dito kasi automatic siya mag-open. Then yun, tapos na nakapag-deposit na tayo, yun, may resibo din sila. Tapos within the day, alam ko, marireceive po din agad yun sa bank account mo. Punta naman tayo sa Rossmann. Tingnan natin tong work shortly capsule o kaya tablete. So tingnan natin kung makakabili tayo. So guys, ito Faradweg yan. So may right saka left pero walang line. Pero ayun, makikita nyo, Faradweg. So hindi ka dyan pwede maglakad kasi magagalit sila. Talagang bubusinahan ka nila. Dito ka lang sa tabi. Yan. O kaya pag tatawid ka, unyari dun sa kabila, kailangan mo muna tumingin left and right bago ka tumawid. Kasi, babanggain ka talaga nila. Kasi karapatan nila yan. Pag mamay-ari nila yung mga itong kalsadang to. Puto na nila yung puno. Hindi, binabawasan lang nila na mga sanga. Siguro kasi mag-autumn na para hindi masyado madami yung kalat. Ganda dito. Ito yung favorite part ko ng street namin. Tama. Ganda, favorite part ko. Sabi ko, dapat sakura yung nilagay nila dito para mas maganda. Pero okay din yan. Yung green lang talaga. And yeah. Sarado yung street namin ngayon guys. May ginagawa ata. Like parang sa tubig. Mga tubo ng tubig. Yun yung na-receive kong letter nung nakaraan. Nagbigay alam sila. Nagbigay alam kung na mag-isasarado nga daw yung strasse. So yun guys. Diba? Sabi. Sarap dito. Malamig. Naka-open yung aircon nila. So doon tayo sa part ng mga tablete. Saan ba yun? So, itong mga tea, vitamin tea. Grabe dito, mapapainom ka na lang din ng tea kahit di ka mahilig sa tea. Yan, dami. Tapos ito yung mga fiber coefficient na mga tablete nga, mga Nasen spray, mga Augenprofen, mga ganyan. Yan, mga browsing tablete.
like magnesium, vitamin C, vitamin B12, yan. Diba? So, hanapin ko muna. Centrum Plus guys, 50, Centrum 50 Plus. €8.90 naka-sale na siya. From Philippines €8.90. Vicks. Grabe mahal, 50 gram, €8.90. Yan guys, may mga Baldrian din, melatonin, mga Schlafmittel. Hindi ko siya makita dito. Tingnan natin dun sa Beresh na pang mami, saka pang baby. Usually nandun yung mga ibang gamot eh. Dito. Kaya magtanong tayo dito kay ate pag di ko nakita. Guys, meron din dito mga tsaka para sa mga nagbe-breastfeed din talaga. Still tea, ito may smoothie din. May saf. Diba? Nagtanong na ako, wala daw. Ito ba talaga yun sa Rossmann? Baka sa apoteke yun. Diba? Timuro na tayo guys ng tubig. Grabe. Kainit. Wie viel kostet diese? Kostet 69 Cent. Yan. Mit Kohlensäure versetzt. So. Tanong ko siya sa pharmacy. Feeling ko sa pharmacy, dito sa Rossmann. Doon na lang may malapit-lapit dito. Kung hindi, babalik na naman ako dun sa pinanggalingan ko kanina. Diba? So guys, sobrang refreshing itong tubig na to. May Kohlensäure siya. Diba? Oh. Grabe. So, ito may apoteke dito. May apoteke din dito. Dito na lang tayo. Sana open. Ja. Ay, nako talaga, nakakatawa. So, yun palang pills na yun, hindi pala yung libre. Akala ko libre, yung reseta lang, nasa karte ko. Pero, hindi siya libre, babayaran mo siya. €31. Hindi na lang muna siguro. Tingnan na lang muna na. Tapos, 26 tablets lang. So, after nun, kailangan mo ulit bumili. So, ang mahal. Akala ko talaga libre. Tapos, yung hinahanap kong tablete naman, pang breast milk, wala daw sila nun. Saan kaya yun? Sa BU Mark daw, itry ko. So, itry ko na lang mamaya sa mall. So, ayun. Diba? Na oras na. 1:30 pa lang. 30 minutes pa bago mag-open yung post. Baka umuwi na lang muna ako. O kaya dito sa Barmer, sa content kasi ko. Tingnan kung open sila. Kasi may tatanong ako. Close na din. Meatbook. 9 Orbis. Tried Or lang. So, bukas na ulit. Donor's tag. 9 Orbis Actin Or. Feeling ko, uwi na lang muna ako. Ay. May naalala akong isa ko pang pwedeng gawin. Ito, ibabalik ko. Umtausch ba sa Woolworth. Hindi ko siya nagamit. Kasi hindi naman kami nag-celebrate ng birthday ko. So, balik na lang natin. Magkano ba to? €2 lang naman. Pero diba, sayang din siya. So, nakalagay dito. Umtausch nur mit Kassenbon innerhalb 4 Wochen. Wala pa naman 4 Wochen bago ko siya nabili. Tinanong ko dun sa isang apoteke, itong tablete na ito para sa breast milk. Ang mahal naman pala na ito. Grabe, 60 tablete, nasa €18 din. Tapos sabi niya may seeds naman daw. So, tingnan ko na lang yung seeds. Sa bio na to, Sa Biola din siguro meron nito. Siguro mas mura talaga yun. Mahal nun. 60 pero pag wala talaga, di yun na nabili natin. Okay lang. Basta mag-increase talaga yung breast milk ko. Guys, nakakita na ako Boxhorn Clean. That side ng 40 gram. €3.79. Ito yung isa. Wala siya sa glass. 80 gram. €4.49. Diba? Dito lang pala mayroon. Piling ko na to. Ano siya? Pwede mo lang na ilagay sa mga kunwari topping sa oatmeal, kahit sa ang girishte, kahit sa ang food. Diba? Ito na lang. Ganyan guys, bilhin din tayo ng oatmeal kasi nakakadagdag din yun ng breast milk supply, di ba? So ayun, dito tayo punta sa Woolworth. Balik natin yung kandila. So
So yun guys, nabalik ko na. So kung dito magbalik ng mga gamit o kaya kung ano na nabili nyo guys, kailangan nyo syempre nung lagi nung bilig or kaya nung resibo. So much better to yung bibili kayo ng any sa akin, lagi nyo siyang kunin. Tapos yun nga, inner half po pure broken, pwede mo siyang paltan o kaya ibalik. Tapos ayun, syempre kailangan mo dahil yung article doon. Tapos so swipe nila ginawa siguro para may ebidensya na may nagbalik ng ganon. Tapos nagprint ng 2 bagong resibo, nakalagay doon na surok nga. Tapos then tinanong nila bakit ko binalik, sabi ko na lang ganyan din yung binili ng friend ko, sabi kong ganon, pero email lang yun, ang totoo hindi ko lang talaga siya nagamit. Sabi niya, oh man, so parang naano pa siya na mitlit. And dun sa print niya na resibo, nilagay ko lang yung name ko doon, yung address ko. Tapos yun, ownership, nag-sign lang ako doon. Tapos kailangan, kung karte yung binayad mo dati nung bumili ka, kailangan dala mo din siya kasi doon nila ita-transfer back yung like yung amount na kung magkano yung binili mo. Kung bargeld o kaya cash, siguro bargeld din nila ipapalit. Ganon siya, ganon magpalit. So ang mahalaga lang, kailangan mo laging kunin yung resibo ng pinamili mo dito. And ngayon, naghihintay tayo dito. Okay, tambay tayo dito. Chicken and fries and burger and something. Pero di ako kakain. Gusto ko sa bahay kumain. Ano kayo niluto ni Habibi? So ayun lang. Intay tayo nung pag-open ng pause. So 10 minutes na lang. Pahangin muna tayo dito. And yeah. Then yun na yung mga errands na nagawa natin ngayong araw. Sobrang dami ulit, no? Di ba? Cool feeling. Nagising ako 8:30. Anong oras na? Mag-alas 2 na. Diba? Ang bilis tumakbo ng oras. Pagdating ko, magbe-breast pump. Ay, hindi, kakain muna ako. Magbe-breast pump. Siguro papalikuan si baby. And then, ayun, papahinga din, syempre. Tapos edit ng vlog, edit ng video, check yung mga email, saka tawag sa family sa Pilipinas. And then, yeah. Tapos tapos na naman. Gabi na naman. Tulugan na naman. Tapos bukas ulit. Diba? Ganun lang yung araw, guys. Ang bilis. Diba? Mag-relax muna ako dito guys. Yan, 10 minutes na lang. Ganda dito. Parang hangin. Dapat ganito lagi. Hindi sobrang init. Hindi mainit yung hangin niya. Hindi katulad siguro sa Pilipinas pag uminit yung hangin. Gusto ko. Parang matutusta ka. Sa hangin pa lang. So, ayun. Mag-open na sila guys. Tapos na yung lunch break. So, yung mga nakapila na. Yeah. Hindi na lang, uwi na, makakain na ako. So, ito yung ating sulat. Kailangan nandito lang yung unship address kung sa may papadalagan na fish dish. Kishaf, guys. Tapos na, uwi na ako, gutom na ako. Shkanishmea. So, ayun. Ano siya, kostet 1 euro axis. And then, yeah, bargain ko siya binayaran, pwede ding karte. Pero bargain ko siya. Tapos dun sa letter ko, may dinikit lang siyang sticker na nandun yung QR code or parang barcode siya. Tapos ayun na. Nandun na. Matatanggap na yun ng ko. Ng Elton Gage Tele. Tapos, yes, happy burger shop. Uwi na, hindi ko na kaya. Limit na. Kaya kailangan ko nang mag-pump. Sobrang gaganda ng park dito, guys. Parang wish ko na lang sana hindi mag-end yung summer. Kasi pag summer, ganyan yung mga puno, di ba? Ang sisigdan nila. Tapos pag autumn na, wala. Manalagas na sila. Tapos winter, wala din. Di ba? Tapos pwede ka dyan mag-picnic. Anywhere dyan. Dito lang sa park na tabawal dyan mag-grilling. Oh my God! Ang paush tele dito sa amin. Sobrang tagal nito. Amazing. So, check muna ulit tayo ng post natin. So, ayun lang. Ich hoffe, Mark hat schon etwas gekocht. Dann brauche ich nur Essen. Ich habe Hunger. Ich wollte auch mich ein bisschen ausruhen danach. Und dann geht's weiter. Ich habe schon mein Baby vermisst. Nur noch 3 Stunden bin ich nicht da und ich habe mein Baby bei mir schon. Ja, bis später, guys. Hi guys, welcome back. Guten Abend. So, 11:30 na ng gabi dito. And it's our time to end our vlog na.
Hindi ko na siya nag-chef kanina. Wala na ako masyadong time kanina mag-add ng another information sa a day in a life natin. So, ngayon na lang. So, ich habe gerade geduscht. Half bath na ginawa ko na kasi sobrang warm dito. Then, ayun, ngayon na lang din tayo may time sa mag-ayos itong mga damit na nilabhan natin. So, kanina pagdating ko, ayun, buti na lang may luto na yung partner ko, tinola. Kahit mainit, syempre nagtinola ako kasi ang padagdag din yun ng supply ng milk. And then, yeah, after kumain, kasi sobrang gutom ko. As in, dami ko nakain. Kasi nga, nung umaga, ang frusto ko, oatmeal lang. So, gutom talaga ako noon. Tapos, ang init pa. Then, after ko late lunch, pinaliguan ko lang si baby kasi nga sobrang warm. Tapos yun, nag-breast pump. And then, ayun, natulog kami onti ni baby. Buti na nakatulog din ako. Tapos yung partner ko naman yung umalis kasi nagpagubit siya. Then, after nun, yun, nag-ayos dito sa bahay. Kwento-kwento onti with partner. Telefoniran sa pamilya. Yun, 1 hour din halos kausap po yung kapatid ko sa Pilipinas. So, ayun. So far yun lang. Tapos ngayon, 11:30 na ng gabi. Wala na. Tapos na naman yung araw, guys. Sobrang bilis lang ng araw talaga. Pag madami kang ginagawa, sobrang kulang pa nga. Like yung mga papel na inayos ko kanina ng umaga, hindi ko pa siya na-note kasi ninonote ko dito like sa calendar ko kung ano yung mga nag-chef ko ngayong araw na to. Ninonote ko siya lagi. And then, para hindi ko makalimutan. So, pag gusto ko siyang balikan, titingnan ko lang doon sa calendar ko. Like, madami pa din akong gustong gawin kanina. Like, tawagan yung hibami ko regarding nga doon sa field ng gymnastic. Tapos, mag-print ng another documents, ganyan. Pero hindi ko na nag-shop kasi wala, nilaro ko na lang yung baby ko kasi halos maghapon nga akong wala dito. So, kailangan natin ng time sa family na dapat timbang lagi. So, lagi ko iniisip din yun. Siyempre, minsan lang siya maging baby, minsan lang siya maging newborn. So, pag gising siya, gising din ako kahit inaantok ako. Gising lang dapat ako kasi hindi natin alam mamaya ilang months na siya. Hindi na mangyayari yung mga ganong scenario. So, lagi ko lang siya tinatreasure. Like, then, gusto ko lang i-acknowledge din talaga yung partner ko. Kasi, alam nyo guys, pag naging nanay ka na, isa talaga sa pinakamahalagang parte ng pregnancy mo at motherhood mo is mabuting partner, mabuting kasama sa bahay. Like kanina, pag uwi ko nga, ayun, nagluto siya ng tinola kasi alam niya na ang goal talaga namin is mag-breastfeeding. And then, nakakahain na siya. Kakain na lang talaga ako. Like yung rice, nandun sa microwave, i-turn on ko na lang para iinit siya. And then, ayun, as in, basta sobrang supportive niya. Kasi alam niya na ganun nga, pagod nga ako sa mga lakad sa labas. Hindi na matutulog kami kanina ni baby. Inayos na niya yung kama namin, pati yung unan ko nandito, tapos yung pubot ko nandito. Gans ko, tihiga na lang ako. Ganun guys, sobrang swerte ko sa partner ko. Diba? So, yun na lang guys, gusto ko lang i-end tong vlog na to and sobrang fulfilling ulit ng araw na to. Dami natin nag-chef, diba? Sana sa panonood niyo ng vlog ko, hindi kayo magsawa. Saka, kasi ang gusto ko lang naman talaga din i-share yung mga nangyayari sa akin ngayong araw dito sa Germany. And then, basta hindi lang siya i-share kasi like yung kunyari, yung pagpapadala ng post, kung paano gawin yun. Like, kung nung nangyari ngayon sa check-up ko sa Frauen Arts ko after ko mga yung ginawa nila, yun yung purpose ng bakit ako nagpa-vlog. So, sana nagugustuhan nyo tong mga episode na ginagawa ko. And gusto ko din siya i-document. And para may babalik-balikan din ako pagdating ng araw, mapapanood ko din siya. Tapos masasabi ko makukwento ko sa mga friends ko, ganyan. Guys, limited na lang yung brain cells natin na 100% active. Kaya medyo, alam mo yun, yung memory natin medyo tumatanda na din. So, wala lang. Gusto ko talaga mag-document. Dati, mahilig talaga ako ng bata pa ako. Kasi nga, lagi kong sinasabi, yung scenario na yun is one time lang siya mangyayari sa buong buhay mo. So, gusto ko lahat, kung pwede nga lang hindi na i-turn off yung camera para makapture mo lahat. Pero, yeah. Yun, sana nag-enjoy kayo and yun lang, thank you for watching guys. Good night. So, ngayon, ayusin ko lang itong yung mga tiniktop ko na damit. And then, puntahan na natin si baby. And matulog na tayo. Yun lang. See you on the next vlog guys. Tschüss!